Isang resolusyon na naglalayong imbestigahan ang mga pangyayari sa likod ng mga balikbayan boxes, na hindi nakarating sa kanilang destinasyon dito sa Pilipinas, at inabandona sa iba't ibang bodega, ay inihain sa Senado. Sa isang pahayag, inihain ni Senador Lito Lapid ang Senate Resolution No. 950, na naglalayong panagutin ang mga kumpanya sa likod ng pag-abandona sa mga balikbayan boxes na ito, at magpataw ng mga kinakailangang parusa, upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa komunidad ng mga overseas Filipino workers. Ang naiulat na pag-abandona sa mga balikbayan box ay hindi lamang nakakasira sa mga sakripisyo ng ating mga OFW, kundi nagdudulot din ng banta sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Nasabik na inaasahan ang pagdating ng mga boxes na ito bilang koneksyon sa kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bansa, giit ni Lapid. Sa pagbanggit ng ulat mula sa Bureau of Customs, sinabi ni Lapid na natukoy na ng mga otoridad ang mga dayuhan at lokal na kumpanya na pinaghihinalaang nag-abandona sa mga balikbayan box na ipinadala ng mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga foreign forwarding firm o consolidators, na kinilalang ang Kabayan Island Express Cargo, Allwin Cargo, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo, GM Multi Services Cargo, Cell Air Cargo, Iskay Freight at CMS General Services. Samantala, ang mga local na forwarder o deconsolidator ay kinabibilangan ng Luzon Cargo, FBB Forwarders and Logistic, Cargoflex Haulers, Rensworld Freight Logistic, MMG International Movers, Etmar International Logistics, KC Door-to-Door Delivery Services, at FJTI Forwarding Services, Cebu Cargo, Pinas Cargo, Goldwings Cargo, Philippine Pacific Cargo, Manila Express, Aldelta Cargo at iba pa. Sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes, may mga foreign-based na consolidator na humahawak ng mga padala mula sa mga nagpapadala sa kanila mula sa ibang bansa, at may mga deconsolidator ang kanilang mga katapat sa Pilipinas na humahawak ng mga kahon pagdating nila, paliwanag ni Lapid. Pinagsasamantalahan ng mga walang prinsipyong forwarder, ang mga OFW, sa pamamagitan ng mas mababang bayad sa pagpapadala, ngunit wala silang katapat na lokal na deconsolidator. Ang mga deconsolidator na ito ay dapat magsasagawa ng mga proseso ng clearance, at ang paghahatid ng mga balikbayan boxes, dagdag ng senador. Giit ni Lapid, dapat anyang mabigyan ng kagyat na solusyon ang hinaing ng mga OFW, sa pamamagitan ng malilikhang batas, at matiyak na hindi na ito mauulit pa sa susunod na panahon. Ikinadismaya ng mambabatas ang ganitong estilo ng mga cargo forwarding company sa abroad, at sa Pilipinas, dahil inaabot ng ilang buwan hanggang 2 taon bago ma-deliver ang mga balikbayan box. Tahasang pagbaliwala ito sa dugo, pawis at matinding sakripisyo ng mga OFW sa pagtatrabaho sa ibang bansa, at nagdudulot din ng panganib sa kanilang pamilya na matagal na naghihintay sa padala nila sa Pilipinas. Andyan na nabubulok na ang mga delata at nasisira na ang iba pang kargamento, anya. Sinabi ng senador na may nakuha silang report ng Bureau of Customs noong January 25 na may 16 na cargo forwarders na hindi nag-deliver ng balikbayan boxes na padala ng mga OFW para sa kanilang pamilya sa bansa. Maliban dito, iniulat din anya ng BOC noong 2023 na may 11 kaso ang naihain nila sa 10 cargo forwarders, dahil sa kabiguan na i-deliver, at inaabandon na lang sa ilang warehouses, ang toni-toneladang bagahe o balikbayan boxes ng OFW, na inaabot ng 7 buwan hanggang 2 taon. Napaulat din sa media, na may mga inabandon ng kargamento ng mga OFW sa warehouses, na isinusubasta, at naibebenta na ng mga online seller. Nanganak ang problema ng mga OFW sa kanilang balikbayan boxes na inaasahan pa naman ng kanilang pamilya sa bansa. Ang pag-abandona at iba pang modus operandi sa pinaghirapang laman ng mga cargo ay dapat lang mapatawan ng kaukulang parusa ng gobyerno, dagdag pa ni Lapid. Kaya sa ating mga bayaning OFW na nagpapakapagod at nagtitiis, para lang may maipadala sa ating mahal sa buhay sa Pilipinas na naghihintay ng mga balikbayan boxes, ay mas mainam na suriin muna mabuti, alamin at magsagawa ng sariling research sa mga forwarding agencies na pinagpapadalhan. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.